Magandang tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat! Wah! Grabe! Maot Jud si Batoy! Alam nyo, nauurat talaga si Mima. Actually, sa totoo lang guys alam nyo naman kasi 'di ba yung balita na itong si Sara Duterte ay tinanggalan. Ito nga, pakita ko nga sa inyo yung article. 7 days ago pa to mga minamahal Dito nga ako nagtaka, 7 araw na yung nakalipas. Ba't ngayon lang nagreklamo si Sara Duterte? 'Di ba? Ito yung balita. 7 days ago to bago pa pumasok ang bagyong Karina. Sabi dito sa balita, Vice President Sara confirms relief of 75 cops assigned to protect her. Yan po yung balita. 7 days ago. Nung July 23, mga minamahal. Tapos, ngayon lang siya mag-iingay, ngayon lang siya boses. Diba, anak ng toko, alam mo, BP, nilulugmok mo talaga yung sarili mo. Alam mo kung bakit? Kasi ito yung mga panahon na dapat sana tayo ay nagtutulungan para makabangon. Ito yung panahon na kung saan dapat asikasuhin muna natin yung mga kababayan nating Filipino, magbigay tayo ng relief goods, shelter, foods, sa mga nasalanta ng bagyong Karina. Ito yung perfect timing na magkaisa sana tayo. Ay, Diyos mio, Santa Barabarang bendita. Tapos, ang ginawa ni Sara Duterte, nag-iingay. Ang tigas talaga ng mukha ni VP, grabe. Alam nyo, sa totoo lang wala naman sa aking problema. Oo, kung maghingi siya ng napakadaming security. Kaso, hingi ka ng napakadaming security, pinapasweldohan ng taong bayan. Diba, magkano yung sabi nila natin? Magkano ba yung sweldo ng mga pulis? 40,000, 30,000. I-times nyo na lang sa 433 nung 433 pa yung kanyang security. Kung sa tag 40,000, umaabot ng 17 million. Tapos binawasan ng 75. Bali, 353 na lang. 353 times 40,000. Kasi 40,000 ang monthly ng mga pulis. Depende sa ranggo. Pero sabihin na lang natin, 40K monthly. Lumalaro pa din sa 14 million monthly para lang sa security mo na wala ka namang ginagawa. Ay, nakakaloka. Ay, naku, BP, sinasabi ko sa'yo, wag! Hindi, mga minamahal, ako sa totoo lang, malaki talaga yung sama ng loob ko ngayon sa ating VP. Kasi unang-una, tahimik siya sa issue ng West Philippine Sea noon. Kumbaga parang ganito, nakapikit siya. Ganito din siya, nakapikit din siya sa issue ng Pogo. Yan. Pero nung tinanggalan ng security, ang ingay. Anak ng putang ina. Ay, naku po. Tapos ngayon, ito si Bato nagsalita. Oo, si Bato nagsalita, mga minamahal. Ano yung sinabi ni Bato? Ito kasi yung intriga dito, mga minamahal. Nagsalita po ang re-electionist. Kakaiba din talaga sumipsip itong si Bato, no, dito sa mga DDS. Anyway, ito yung sabi ni Bato. Alam nyo, ito yung statement ni Bato. Ang sarap talaga ipokpok sa ulo niya. Hindi, sa totoo lang. Ang sarap ipokpok sa ulo itong kanyang statement. Basahin ko sa inyo, Sabi niya, attention! Attention, oy! Maot kag, Jud! Jud, something sa imo brain! Yawa ka. Anyway, sabi dito, attention! Former PNP and AFP. Nananawagan siya, hoy, mga kababayan, mga retirado. Former PNP and AFP peers who are good at unarmed combat and volunteering to provide security. Nako po, security. And protection to VP Inday Sara, please sound off. Bayanihan lang, walang sweldo.
Alam nyo, dyan ako nagalit sa statement na putang ina talaga nito ni Bato, no? Kabugo ni mo, oy! Kabugok mo! Alam nyo kung bakit? Ang laki nga na pinapasweldo nyo sa mga troll di umano. Ang laki na binibigay nyo sa mga troll farm nyo. Pampasweldo sa mga retired PNP, AFP, kahit man lang piso, wala, bayanihan lang, walang sweldo. Ay, ano ba yun? Nagulat ako doon. Yung naging reaction ko, ay, nakakaloka. Ay, nako, Diyos ko. Imagine, nagmakto lang yung VP ninyo. Nanawagan na kayo. O, attention to all former AFP and PNP. O, magboluntaryo kayo. Magboluntaryo kayo para sa proteksyones ng ating VP na wala namang ginagawa. Ang sakit talaga ng brains ko. Ay, may tumatawag. Maya ka na, hoy. Ang sakit talaga ng brain cells ni Mima. Ito, may mga tumatawag sa akin. Hindi talaga nag-aano. Mamaya na tumawag tong mga ano naman to. Para namang tong mga... Wag muna ngayon! Hindi mga minamahal. Anyway, na-bothered ako dito sa nag-call. Mamaya na ako magre-reply sa'yo kung sino ka man. Hindi kasi, si Mima kasi, nag-entertain po talaga ako. Hoy, hindi love life ha! Lalo na kapag yung mga balitang may kakapupulutan ng aral, ganyan, yung mga intriga about sa politics, nag-entertain ako. Doon lang ako nag-entertain, wala nang iba. Tulad nito, nung sinend sa akin tong picture na to. Tong picture na statement ni Bato. Sabi ko, anak ng toko, Hindi, anak ng toko. Really? Seryoso kayo? Alam nyo, mga minamahal, hindi naman talaga yan yung punto ni Sara Duterte, yung pagmamaktol niya dahil tinanggalan siya ng 75 na security. Ay, naku mga minamahal, ang tagal ko na sa politika. Alam ko na yan. Mayroong hidden message yan. Which is, ito na nga. Papakita ko sa inyo Ito yung hidden message dyan sa 75 cups na ni-relief. Ano sabi dito sa balita? Vice President Sara cries. Political harassment. Hoy! Over removal of police security. Seryoso mga minamahal, yan na po yung quote-and-quote niya, yung hidden message ni Sara Duterte na pinadaan niya lang dito kay Marbil. Ibinuhos niya yung galit niya kuno kay Marbil, pero yung totoo dito, gusto niyang i-emphasize na tinatanggalan siya ng boses ng administrasyon. Ginigipit ako ni Marcos. Kasi narinig ko sa balita, tinanggalan ako ng security katapos kong magsalita about sa designated survivor, about dito sa pulboronic video. Tinanggalan nila ako ng security matapos ang pangyayaring yun. Nakukuha nyo ba yung punto? Meron siyang ini-insist. 'Di ba? Na kumbaga parang sinisisi ng administrasyon siya. Kung kaya't may restback ang administrasyon, natanggalan siya ng mga police ng mga security. Yung security pa naman ni Sara Duterte, under pa naman niya ng PSG. Alam mo, si Sara lang talaga yung feeling entitled, no, mga minamahal? Hindi nakakaloka. Sa totoo lang, feeling entitled, feeling important, wala namang ginagawa. Okay lang na humingi ka ng napakadaming security as long as nagtatrabaho ka. Pero kasi may reklamo kasi siya na ang nangyari daw sa kanya, tingnan nyo, in example niya, na nung lumabas daw siya ng Germany, ng Pilipinas, papuntang Germany, mayroon daw pong nagpicture. So talagang, grabe daw yung security issue niya.
Tapos, niloloko mo kami. Kamo, nagigilty ka kasi nabisto ka na alam na ng taong bayan na ganyan yung trabaho mo sa oras ng pangangailangan, sa oras ng sakunasa, in the difficult times and in the difficult moment, hindi ka nagpapakita. No show ka. Itong kanyang ama, mahilig mambiktima, tapos itong si Sarah, pabiktim. Ng yawa. Alam mo, BP, mas malala pa dyan yung ginawa ng tatay mo kay Leni Robredo noon. Uy, totoo yun. Sinasabi niya pa nga noon kay Leni Robredo, bibigwasan kita dyan eh. Oo, sinabi niya yun. Wait lang hanapin ko muna. Nasaan na ba yun? Statement na yun. Sabi niya dito. Ito November 17, 2022 itong statement ni Digong kay Leni Robredo noon. Sabi niya, next time, do not commit the mistake. Nako, banta. Or, I'll be forced to insult you because you are playing too much. Nagpapa-beauty ka ng ano? Waswasan kita ng husto eh. Well, this is your bad. This is your nightmare. Diba? Nagigets niyo yung punto. Grabe pa nga yung mga statement talaga noon ni former President Duterte. Like literally talaga na political harassment ang ginagawa. Yung sa'yo hindi political harassment ang ginagawa. Alam nyo guys, hindi lang naman yung VP yung natanggalan ng security, madami din. Madaming ahensya ang binawasan ng security, hindi lang ikaw. So, ba't ka nagmamaktol? Tapos, hindi kasi guys, yung punto talaga dito, gusto lang talaga nilang i-insist at i-pursue na ginigipit sila ng gobyerno. So, nag-aano sila, playing dirty tactics. Yung parang kumukuha sila ng simpatsya. As if naman makakakuha kayo ng simpatsya sa taong bayan. Nakakaloka. Hindi, sa totoo lang mga minamahal, kasi tawag dito, paano ko ba to explain sa inyo? Ang security ni Sara Duterte, napakadami. Not unlike Leni Robredo noon na 78 lang. 73, 78. Correct me if I'm wrong and I will stand corrected. Basta hindi nga umabot ng 100 plus yung security ni Leni Robredo noon. Hindi naman ako supporters ni Leni Robredo Pero, alam nyo, I admire Leni Robredo kasi pwede siyang patigukin. Anytime, kasi critic siya, diba? Anytime pwede siyang bigwasan talaga, literal na bibigwasan. Pero hindi siya natakot. Talagang tinapos niya ang 6 na taon. Na ganun lang po kakonti ang kanyang security nang hindi nagrereklamo. Ang nirereklamo lang ni Leni Robredo noon is yung corruption, yung inhumane na ginagawa ng war on drugs campaign ni former President Duterte. Doon lang naman maingay si Leni. Pero ang pagkakamali nga lang ni Leni, masyadong maingay yung pangalan noon ni former President Duterte. To the point na kada mali lang na pagbigkas niya, nagkamali lang siya 1 beses. Yung kailan ba yung nagkaroon ng gera, naging big deal. Yung 1949, Spanish ba yun na gera, ganyan-ganyan, naging big deal yun. I have 3 all daughters and they are all girls. Yun po yung mga pinupukol na issue noon kay Leni Robredo. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Pero sa corruption, wala naman. Kasi hindi naman siya binigyan ng mga confidential funds Konti lang yung budget ng VP noon. Pero, at least, may nagawa naman kahit papano. Hindi katulad kay Sara. Ang daming hinihinging pera, pero, wes bagawa. Maot jud. Diba? Nakakaloka. Sumakit yung brain cells ko dito. Diyos ko po, ano ba yan? Ito pala, may sinend sa akin na memes. Ito pala yon yung nag-message sa akin. Yan binanggit ko naman yan kanina. Nakikita niyo yung memes, nagigets nyo? Sa issue ng Pogo Piket. Sa issue ng Chinese harassment sa West Philippine Sea, pikit din siya. Binawasan ng security personnel, nagkukukuda.
nagmamaktol. At saka guys, 'di ba siya na din mismo yung nagsabi noon, eto sabi niya, I want to assure that I want to assure the public that this order will not affect my work in the office of the Vice President. O siya na mismo yung nagsabi nung tinanggalan siya ng 75 caps. Nung July 23 yan, I rest assured na hindi to makaka-apekto sa aking trabaho. O ba't ka nagmamaktol? Ano pa yung naglalaban mo? Tapos bigla mong i-indicate yung political harassment. So, clearly guys, na yun po talaga yung message niya doon. Na ginigipit siya ng administrasyon. Nagigets niyo yung punto, mga minamahal? Kasi bakit ngayon lang siya nagreklamo? Bakit ngayon lang na pwede naman noon pa? Nung tinanggalan mismo siya ng 75 cups. Nagigets niyo yung punto ko? 'Di ba, mga minamahal? Uy, grabe. Kaloka. Anyway, lurong jud ini si Batoy. 'Di ba? Tapos sasabihin ni Batoy, attention, to all former PNP, AFP. You should volunteer for the security of the Vice President. Tanginang 'yan. Hindi ka na nga, wala ka na sa DepEd. So, lessen na yung work mo, hindi ka na mag-iikot. So, ba't ka pa bibigyan ng security? Tapos ngayon si Bato nag-aamok na, hindi, dapat, ilibre si BP. Yung mga former dyan, AFP, PNP, you should volunteer, ganun. Protektahan ng BP. Anak ng yawa, poprotektahan ng BP, nanununtok yan. Kala ko ba matapang yan? Diba? At saka guys, may dagdag ko nga pala sa inyo. Ganito kasi yon. Yung mga tinanggal kay VP, mga niya daw pala yun. Since 2007 niya pa daw po yun na mga bodyguard. So, alam na. So, talagang may trust and confidence na nga itong si Sara Duterte sa mga tinanggal. So, meaning, alam yung mga baho, sekreto. Kasi 'di ba kung meron ka naman talagang gustong malaman sa isang tao, it's either ang lalapitan mo diyan is yung bodyguard niya, yung lagi niyang kasama, kasi alam yung ganap niya sa buhay, at yung secretary. 'Di ba? Ganun yung iniisip ni Sara. Na kay PBBM pa din ng huling halakhak. Yun lang. Anyway, okay. Magandang tanghali, hapon, gabi, umaga. Kung ano namang oras ito napapanood, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, maraming salamat, mga minamahal.